Greetings smartwatch fans! Babalikan ulit natin ang ating Alon Watch Curve smartwatch at this time i-compare natin ito sa ating Alon Watch GTS. Hindi lahat ng menus or hindi lahat ng features natin ng GTS at Alon Watch Curve ay i-compare natin. Magfo-focus tayo sa heart rate monitoring kasama na rin yung blood oxygen monitoring. Na-compare kasi natin yung previous video natin, kinumpare natin yung foam light at ang watch curve. So, merong nag-request, paano naman daw yung GTS? Pwede daw i-compare natin yung heart rate monitor ng GTS versus the watch curve. So, yan ang ating video ngayon. Comparison ng heart rate or health monitoring ng curve at ng GTS. So, yung focus natin ay heart rate at blood oxygen monitoring. So, kung interesado kayong malaman kung ano yung resulta, panoorin nyo yung video na ito. And of course, hinihingi natin ang inyong suporta. Subscribe sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. Okay, so explore natin yung curve at GTS. So, pareho itong merong heart rate monitoring. So, papakita ko sa inyo yung heart rate monitor. So, dito meron tayong health section. Ito may heart rate. Meron ding blood oxygen. At merong blood pressure dito sa GTS. Pero sa watch curve, wala itong blood pressure. So, yung meron dito is yung heart rate at yung blood oxygen monitoring. So, i-check natin, compare natin yung dalawang na to. Yung heart rate at yung blood oxygen. So, check natin. Tingnan natin kung pareho yung magiging resulta pag nag-monitor tayo. Okay? Okay, so nasuot na natin ng maayos yung dalawang smartwatch. So, tingnan natin. Puntahan natin yung heart rate monitoring. Tingnan natin yung magiging results. So, meron tayong heart rate section dito o health section sa ating GTS. Again, ito yung GTS natin. Ito yung curve. So, tap natin yung heart rate. So, automatic mag-check. So, magkaiba yung UI kung napapansin nyo dito. Pero parehong merong minimum at maximum. Okay. Almost the same, oh. So, nag-increase to 80, 81. Bumaba sa 78. Bumaba rin yung GTS. I think late lang ng konti yung GTS. Pero pareho yung result nila. Plus 1, plus 2 lang. O plus 1, minus 2. And ito nga yung result natin. Completed. Completed na rin. Parehong 76. Okay. Then, again, tingnan natin. Baka tsumamba lang. Kung plus 1 or minus 1, mas okay. Okay. Pero usually kasi, plus 3, minus 3 yung range, okay na yon. So, tingnan natin dito. 78. Pero kung napapansin nyo, pag nag-i-increase yung sa curve, nag-i-increase rin yung GTS. Pag bumaba yung GTS, the same din sa curve. So, tingnan natin yung difference. So, nag-increase 76. Tingnan natin kung bababa yung dito sa GTS, sa curve. Yan, bumaba din. Yun. So, 76. So, nakaset siguro to sa continuous monitoring. Pero so far, kung napapansin nyo, they almost have the same results. Okay? So, magkapareho lang. Close. Hindi ganun sa ka-eksakto, pero close yung results nila. Blood oxygen, tingnan natin. So, meron tayong blood oxygen dito, SpO2. Tingnan natin. Measuring. Ano sa dalawa mas okay yung animation? Para sa akin, mas okay yata yung GTS. Simple lang, pero professional look yung dating. May na-notice kayo dito, mas mabilis mag-provide ng results yung
curve compared sa ating GTS. So, siguro magkaiba yung sensor nito, pero parehong okay na okay yung result. So, magkalapit lang. Okay? Kahit siguro baguhin natin to. For example, balik ulit tayo sa HR. Unahin natin yung HR ng GTS. Then, yun. Tingnan natin kung ano yung magiging results. 77, 80. Yun, nagkakapareho na. Okay, 80, 80, 79, 78. So, okay. So, almost the same lang, kakaunti lang yung pinagkaiba when it comes to heart rate. Okay, additional health function na meron dito, aside from heart rate at blood oxygen, meron ding sleep monitoring, may breathing guide, tingnan natin. May stress. So, walang stress dito sa GTS, ano. Pero merong sleep monitoring, activity tracking. Meron bang stress dito sa GTS? Wala. Okay, pero merong menstrual cycle. May breathing guide. Walang breathing guide dito sa... Ito siguro yung tingnan na natin. Oh, okay, stress. So, walang breathing guide dito sa ating curve. Pero mayroon sa GTS. Pero wala ring relaxation. Walang stress monitoring dito sa GTS. Okay? So, yan yung pinagkaiba sa health function ng bawat smartwatch. And yung results sa ating heart rate at blood oxygen, I think it's good. Pareho lang. Okay? Maybe magkaiba yung sensor, pero the same pa rin yung pinoprovide na data. Okay? -2 plus 2 lang yung difference, I think. Okay? So, that's it sa ating comparison review ng health function ng ating Elon Watch Curve compared sa GTS. So, kung may mga katanungan kayo, drop lang ng comment. Patuloy pa rin yung pag-like at share. And of course, subscribe sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. Bye!